Sabi nga, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Lalo na kung ito ang dream job mo. May free travel, may free complimentary fine dining experience, at syempre, high-paying job. Yan ang trabaho ko dati. Ako nga pala si Mac Erickson 5. Pero gaano mo man kamahal ang trabaho, minsan darating ang pagod. Dahil wala akong day off at malayo ako sa pamilya, nakaramdam ako ng matinding burnout at homesick. Kahit may kalakihan ng sweldo ko noon, hindi ako nagdalawang isip na mag-resign. Pero syempre, hindi ako tumigil sa pangangarap. Bumalik ako sa dati kong interes, ang digital marketing. Ngayon, I get to travel the world kahit anong oras at kahit kailan pa yan. And of course, doble pa ang kinikita. Kaya mga kada, let's talk about dreaming with me, Mac Erickson 5. Interesado na kami malaman, Mac! Welcome to Kada Umaga. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Upo tayo and bati ka muna sa mga kada natin. Good morning po sa ating mga kakada. Thank you for the opportunity to be here. It's an honor po. Alam mo, grabe. Ang galing ng voiceover mo. Parang talagang mapapaano kayo, makikinig ka, manunood ka. At isa pa dyan, nakakabilib yung iniwan mo. Nag-quit ka dun sa dream job mo na pinagpaguran mo. Nakita ko yung pin post mo sa TikTok. Sabi ko, parang over 3 million views na yun eh. Yes po. So, ang tagal mong pilinano, pinagpaguran, iniwan mo lang. Bakit? Ayun po, nung nabigyan ako ng opportunity to work sa, I was a front desk guest services. So yung pinag-workan ko po, pumupunta sa iba't ibang bansa, and we serve various nationalities. So it was a good opportunity. I was able to travel sa iba't ibang bansa. Then at the same time, talagang yun eh, kasi yun yung pinangarap ko siya, kumbaga. And then eventually, parang nag-iiba yung values ko, yung principles ko sa buhay. Kasi with my work, 12 hours a day ako nag-work, wala siyang day off. So yung pinaka-day off namin, like around 3 to 4 hours per day, pero hindi pa yun everyday kasi sometimes nasa karagatan kami, hindi parang matagal kami doon. So eventually, yun, I felt something, and then nag-iba po yung aking pananaw when it comes to life. Gaano ka katagal dito nagtrabaho? Actually, nagtagal po ako ng 3 months. Then during the 3rd month, I decided to go back here in the Philippines. Ano to? Parang nainip ka ba? Or parang may iba kang hinanap? Actually, yung pagod niya kasi hindi talaga siya yung sobrang nakakapagod siya, draining in a way kasi 12 hours per day, then malayo ka sa family. And then, as mentioned dun sa content ko sa TikTok, it was draining, and then yung mental health ko was really nag-deteriorate na talaga siya, parang hindi na siya healthy for me. Then eventually sabi ko, kasi you work for a contract from my end, 6 months. So sabi ko, and then pag-uwi ka sa Philippines with your family, magstay ka lang ng around at least 2 months, 3 months at max, minsan biglaan pa, like in few weeks, babalik ka agad dun sa pinag-workan mo. So parang I told myself na parang in the long run, hindi siya, kasi magiging bahay mo na yun eh. Magiging tahanan mo na yung pinag-workan mo, habang yung family mo and your loved ones, magiging bakasyonan mo na lang. So sabi ko, parang hindi ko nakikita yung sarili ko sa ganitong pangmatagalan in the long run, kumbaga. Ano ba yung mga bansang napuntahan mo dito in 3 months? For sure, marami.
nakapunta po ako sa US, nakapag-ikot po sa US, sa San Diego, sa LA, Hawaii, all islands in Hawaii, then French Polynesia, all islands po sa French Polynesia, and all islands po sa Mexico. At nakita ko marami ka rin mga nakilala na different nationalities. Yun yung isa sa maganda rin. Yes. Na naturo nito. Mas natutunan ko yung culture nila, the way they think, yung point of view nila sa buhay, sa work. So, I've also learned a lot from them, and talagang minahal ko rin yung mga kasamahan ko dun sa work ko na yun. Ang tanong, magkano ba yung sahod dito? Kahit ano lang, figures lang. Okay. Nasa ano po siya, around 90,000 and up per month. Kasama na rin yung, kumbaga yung, of course, the accommodation, the foods, fine dining experience, free travels, free, kumbaga lahat free, even yung mga ano po. Yun na nga, kung iisipin mo, napakalaki ng sahod, tapos meron ka pang free travel, ang mahal-mahal mag-travel, free food, free accommodation. Di ka ba natakot na, ano kayang next sa akin? Kasi, pag na-experience mo na yun, parang minsan nahanapin mo yun eh, di ba? Di ka ba natakot na mag-quit dito? Actually, nung magde-decide ako during performance evaluation, parang I took the opportunity na pumunta sa HR. Talaga nagdadalawang isip ako. And upon deciding, habang nag-iisip ako, I also consult with my family, with my friends, with my loved ones, and even my roommate. Kinonsult ko din sila. Kasi talaga nakakatakot na bumitaw sa isang malaking opportunity. Sa isip ko noon, sabi ko, baka pag umuwi ako, wala akong maging work. Or baka ma-miss ko itong kind of culture and environment na meron ako, na nagta-travel ako sa iba't ibang bansa. Kasi the very reason bakit ako nag-work doon sa company na yun, kasi I really want to travel. Yun. So, naging ano siya, parang calculated risk. Naging very strategic po ako. Kasi parang, during that time, I'm not after the luxury experience. Hindi na po ako after dun sa laki ng salary. I'm after with the time and bond na gusto kong ilaan sa family ko and loved ones. Because way back 2021, yung mom ko, biological mom, na nasa Australia, bigla po siyang, kumbaga, kinuha siya kumbaga, yun po. So para sabi ko, very short lang yung life. So if I'll work the rest of my life with other people, I might not be able to give and express my love to my family and to my loved ones. Kasi yung sa mom ko, I wasn't able to really say, you know, I love you, hindi ako nakabawi, kumbaga. So I said na, ito kasi yung mental health ko hindi na okay, hindi na rin ako, I feel hindi na rin ako okay doon sa nangyayari doon sa work ko, hindi na ako masaya, kumbaga. So inisip ko yung sarili ko, nag-self-reflect ako na I want a job na kung saan I could prioritize my interests, my passion, my health, my mental health, while doing what you love. Doing what I love, and then yung nakakasama ko rin yung family and loved ones. So ano nang trabaho mo ngayon? Right now, I am a digital marketer. Yung kinikita ko sa barko na 90,000, right now, doble na siya, and then mas tumataas pa po siya. Yes. Yung may free travel din ba to? Ito pong free travel, yes, kasi may mga brands po na nagpo-provide ng free travel. But at the same time, gawa po nung laki nung kinikita ko with being a digital marketer, nagbigay po siya sa akin ng opportunity to travel anytime. Kasi with my work, wala po ako, it's not an 8 to 5, it's more on my own facing. Work from home ba ito? Yes po, work from home, work anywhere. Work anywhere. Yes, kasi kumbaga, para siyang meron kami dati naging guest dito, yung digital nomad. Para pa siyang ganun. Yes po, but basically yung akin po, it's more on digital operations, social media management, content marketing, graphic designing, copywriting. So just to give you a brief background, bago po ako mag-decide na umalis dun sa work ko, ano po muna ako, I was a digital marketer na. Pero hindi pa ako todo-todo. Kasi nung pandemic, 2020, walang industries, walang work. Only social media lang po yun nagwo-work. So, nagturo po ako sa sarili ko, nag-research on how to do it. Pero yung pagkababa ko from my work,
mas pinag-igihan ko po siya. And right now, I'm also enrolled in one of the best business school here in the Philippines, in a graduate school, taking Masters of Marketing Communications. Wow, talagang ano na ito na yung path mo eh. Yes. Alam mo ba, maraming mga kada yung naengganyo sa kwento mo, for sure. Kasi speaking of sahod and Yes the po. benefits yung kasama niyan, no? Paano ba makapasok dito? Kasi minsan, kapag mag-apply ka, baka mamaya yung ma-apply mo website, scam pala. Yes. Paano maging may ingat yung mga kada natin? Actually, as a digital marketer, we need to be critical thinker as well. We have to validate every site, every companies na chine-check po natin. We need to make sure na legit siya. So we also have communities for digital marketers on Facebook. Napakarami pong groups. We just need to carefully and wisely choose ano po itong mga groups na to. And then even on YouTube and TikTok, napakarami pong tips on how to become a digital marketer. Siyempre po, hindi naman po lagi siyang parang always parang hayahay or good. Oo. Kailangan din po na merong pagsisikap and effort. So with pagsisikap and effort, this is a fast-evolving work, fast-evolving industries. Ang raming nangyayari everyday. Lagi may bago. So kailangan lagi ka ring updated. Ideas eh, Yes. no? At alam mo, maganda po, mga kada, dito kay Mac, nagtuturo. Alam mo yung minsan may mga magtatanong at Yes. sinasagot mo, di ba? Kung Yes gusto po. nilang maging digital marketer. Kaya naman mga kada, i-follow nyo na po ano bang yung socials para ma-follow ka ng mga kada natin. Yes po, sa ating mga kakada, you may follow me on Facebook, Instagram, and TikTok at Your Bake Mac. So dito po nagbibigay din po ako ng free tips, knowledge, and information, anything about digital marketing. And I've also have my Facebook group, Your Bake Mac, aspiring digital marketers and social media managers sa mga gusto pong matuto pa sa career po na ito. Lumawak pa ang inyong kaalaman Yes. sa industry niyan. Maraming salamat, Thank you Mac. so much Thank po. you very much. Ipa-follow ka ng mga kada natin. Yes For po. sure. Maraming salamat. At mga kada, nako, hindi namin papalampasin na wala kaming pabaon sa'yo, Mac. Asan na ang Miniso? Yun! Alam mo, Mac, talagang dito sa kada umaga, lahat ng bisita namin, binibigyan namin ng pabaon. Wow. Ayan, dala ni Direk Carl. Thank you May so ano pa much yan? po. May kasamang hingal pa yun, Mac. Thank you very much. Thank you so much, Miss Emma. Maraming Salamat salamat. And mga kada, naku po, hindi po talaga maiwasan na mapagod tayo sa trabaho. Pero tingnan muna natin kung kaya pa bang ipahinga. Pero kung hindi na at apektado na po ang ating mental health na minsan kadugtong ng mental health, physical health po, baka kailangan na rin po nating bitawan. Take risk. But, always remember po na dapat laging may plano tayo. Mahirap din pong mawala ng pagkakakitaan, hindi po ba? Kaya kung gusto niyo po ninyong mag-quit, make sure na mayroon tayong plano at options na kasama po dyan. Tama ba, Mac? Yes po. Yun! Maraming mga ka-Net 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.